Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Grupo ng Young Stanas sa BGC, hinarang ng security. Vlogger muling idineklarang persona non grata sa Bawang La Union. 9.8 million pesos na multipurpose hall sa Bacoor sa Cavite o mani ng batikos dahil sa umunoy low standard na pagkakagawa. 6 na araw, nasasayang ng mga Pinoy dahil sa matinding traffic. Pagban ng social media sa mga 15 taong gulang pababa sa France, approve na sa mga mambabatas. At elephant back riding sa Indonesia, ipinagbabawal na. Iba't ibang mga nagba-viral na kwento na naman ang ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maring kapulutan din ng aral at kuminsan ay makabagbag damdamin din. Kasama ang buong pwersa ng DZRH TV, ito po ang TNVS. Trending and Viral Show, nakahandang kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, malungkot o isyong pambayan man yan, sagot na namin ang inyong tanghalian. Ito po, si Arnold Herrera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story ngayong tanghali, kalat ngayon sa social media ang di umano'y pagpapauwi ng security guards sa isang grupo ng mga kabataan sa Bonifacio Global City sa Taguig. Ang ginawang pagharang sa mas kilala ngayon sa tawag na Young Stanas o Geng-Geng, binalot naman ng alegasyon ng diskriminasyon. Kung bakit, alamin sa ulat na ito. Oversized shirts, shades, bandana at streetwear na pangmalakasan. Ito ang perfect get-up combo ngayon ng mga kabataan o menor de edad na kung tawagin ay Young Stana o pormahang Geng-Geng. At kung ilalagay mo sila sa isang lugar gaya ng Bonifacio Global City kung saan kaliwat kanan ang mga syala at mapepera, talaga nga namang agaw pansin ang mga ito. Sa video ngang ito, isang grupo ng mga hinihinalang Geng-Geng ang bigla na lamang sinalubong at mahinahong pinaalis ng mga marshals sa BGC. Ang aksyong ito ng pamunuan ng lugar ay nag-ugat sa mga serye ng gulo kung saan ang mga Geng-Geng umano ang pasimuno. Mabilis namang tumugon ang nagpakilala na isa sa mga hinarang ng marshal sa viral video. Depensa nito, bagaman nire-respeto niya ang desisyon ng security, ay hindi naman daw ito nangangahulugan na sila ay nagtatangkang magsimula ng gulo. Sa kabila nito, may ilan na hindi napigilang maisip na posibleng may halong panghuhusga ang ginawang pagpapaalis sa grupo. Lalo't wala naman daw batas o polisiya na nagbabawal sa sinumang makapasok ng BGC. Maliban sa wala naman silang ginagawang mali, ay nahusgahan pa ang kanilang kasuotan. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next viral story, idineklarang persona non grata sa pangalawang pagkakataon ang isang vlogger matapos tawaging buang o baliw ang mga taong nakatira sa Bawang La Union. Ito ay matapos din siyang maituring na persona non grata sa lungsod naman ng Davao dahil sa online post laban sa komunidad ng mga Muslim. Ang mga detalye sa trending report ni Mili Borja. Muling idineklarang persona non grata ang isang vlogger na una nang idineklarang hindi welcome sa Davao City dahil sa pagkakasangkot sa online post laban sa komunidad ng mga Muslim.
Sa pinakahuling insidente, ipinasa ng Sangguniang Bayan ng Bawang, La Union ang isang resolusyon na nagbabawal sa pagpasok ni Chris Bryand Oncada na mas kilala bilang Chris Bryand at brother sa nasabing bayan. Ito ay matapos tawagin ng vlogger sa isang Facebook post ang Bawang bilang tahanan ng mga buang o mga taong may sira sa isip. Isang pahayag na itinuturing ng mga opisyal at residente bilang mapanlait at walang galang. Pinangunahan ni Bawang Vice Mayor Tanya Roberta de Guzman kasama ang mga lokal na opisyal at residente ang pagbatikos kay Oncada sa social media. Ayon sa kanila, hindi katanggap-tanggap ang ganitong uri ng pananalita laban sa isang komunidad. Sa kanilang 30th regular session, pinagtibay ng Sangguniang Bayan ang resolusyon na nagdedeklara kay Oncada bilang persona non grata sa Bawang. Bagamat kinilala ng Sangguniang Bayan ang karapatan sa malayang pananalita, binigyang diin nila na hindi dapat humantong sa pampublikong insulto at panlalait ang nilalaman sa online platform. Anila, mas malaki ang pananagutan ng mga content creator, lalo na ang may malalaking taga-subaybay, sa paghubog ng diskursong panlipunan. Pahayag ng Sangguniang Bayan, sumasalamin ang resolusyon sa damdamin ng buong komunidad. Dagdag pa nila, isa itong paalala na dapat gamitin ang digital platform ng may pananagutan at paggalang. Noong Setyembre ng nakaraang taon, pinuna rin ng National Commission on Muslim Filipinos si Oncada, isang taga Davao, dahil sa kanyang kontrobersyal na pahayag na baboy na halal. Ayon sa NCMF, ang nasabing pahayag ay nakakasakit at nakakainsulto sa paniniwalang Islam. Nagpahayag naman ng paumanhin ang vlogger matapos ang natanggap na matinding batikos. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya, umani na batikos mula sa mga residente at concerned citizens ang isang bagong tayong multipurpose hall na ito sa Bacoor sa Cavite. Sa laki kasi ng pondong inilaan sa pagpapatayo nito, tila hindi nag-reflect sa mismong itsura at kinalabasan ng istruktura. Na nila, mukha lang daw, waiting shed. Ang buong kwento, panoorin sa report ni Rovic Manuel. Inulan ng samot-saring reaksyon mula sa netizens sa social media ang isang larawang kuha ng isang residente na nagpapakita ng isang gusali. Ayon sa uploader, ito raw ang bagong tayo ng multipurpose hall na may solar power installation na matatagpuan sa isang intersection sa Daang Hari at Molino Road sa Bacoor, Cavite. Ayon sa ilang mga residenteng nakapansin, tila hindi umano tugma ang laki ng gusali kumpara sa halagang ginastos dito, dahilan para ihambing ito sa isang waiting shed. Sa larawan kasi makikita ang tila maliit na gusali na may modernong disenyo at may nakapaskil na signboard ng lokal na pamahalaan kung saan ang proyekto ay nagkakahalaga ng 9.8 million pesos. Mababasa rin sa paskil ng anunsyo na sinimula ng konstruksyon ng gusali noong December 2024 at August 2025 naman ang nakatakdang completion. Dahil dito, ilang netizens ang napareact na anila, waiting shed at CR umano ang akala nila dito sa unang tingin. Paliwanag naman ng Bacoor City Local Government Unit, ang nasabing multipurpose hall ay para umano sa mga tauhan o personnel ng Bacoor PNP, Traffic Management, DRRMO at may ambulansya rin umano na ilalagay sa parking. Layunin daw nito na mas padaliin at palapitin na ang serbisyo sa publiko at hindi na kailangang dumayo pa sa City Hall na may kalayuan sa lugar. Sa ngayon, nagpaalala ang pamunuan ng Bacoor City LGU na ang anumang concerns ay dapat na direktang iparating sa kanila upang agarang mabigyan ng kasagutan. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating susunod na kwento, araw-araw na hinaharap ng mga ordinaryong Pilipino ang malalang trapiko, papunta o pauwi man ng trabaho. At kung iipunin ang oras ng pagiging stuck mo sa traffic sa buong taon, ay maaari palang lumampas ng isang araw. Ito ang lumalabas sa isang traffic index kung saan 6 na araw ang nasasayang ng mga Pilipino dahil lamang sa matinding traffic. Panoorin ang report ni Dustin Bayog. Nangunguna ang bansa sa pinaka-congested na trapiko sa buong Asya ayon sa nilabas sa 2025 TomTom Traffic Index. Base sa index kung saan ina-analyze sa mga data sa GPS, nangunguna ang Davao City bilang pinaka-congested na lungsod sa bansa na siyang ika-4 sa lahat ng lungsod sa Asya at 12 sa higit 4 na syudad sa buong mundo. Habang ang Maynila ay nasa ika-12 pwesto sa Asya at ika-4 sa buong mundo. Ibig sabihin, aabot sa 6 na araw ang nasasayang ng mga Pilipino kada taon dahil sa pagkaipit sa traffic.
Ayon sa TomTom Traffic Index, nasusukat ang congestion level sa dagdag na oras na nagugugol sa traffic kumpara sa oras na dire-diretso ang takbo ng mga sasakyan. Samantala, base sa pag-aaral ng 2021 ng Alt Mobility and Friedrich Naumann Foundation, sa 6 na araw ng sasakay ng mga Pilipino sa traffic ay nagkakalaga ito ng higit 27 billion pesos na pagkawala sa ekonomiya base sa hourly salary sa Metro Manila. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating susunod na kwento, kung ikaw ang tatanungin, pabor ka ba na ipagbawal sa bansa ang pagkakaroon ng mga bata ng social media accounts? Sa France kasi, dahil sa dumaraming kaso ng online bullying at banta sa mental health, aprobado na ng French lawmakers ang panukalang social media ban sa mga batang 15 years old at pababa. Kung kailan ito target na maimplementa sa naturang bansa, alamin sa report ni Angelica Cosme. Ipagbabawal na sa France ang paggamit ng social media sa mga nasa edad 15 pababa. Ito'y makaraang aprubahan ng French lawmakers ang panukalang social media ban sa kabataan. Saklaw rin ng nasabing panukala ang pagbabawal sa paggamit ng cellphone sa mga estudyanteng nasa high school. Bukod sa dumaraming kaso ng online bullying, nakikita rin kasing banta sa mental health at posible ring makaapekto sa child development ang labis na screen time. Nakatakda na itong talakayin ng Senado sa mga susunod na linggo, alinsunod na rin sa hiling ni President Emmanuel Macron na madaliin na ang pagpasa nito. Git ni President Macron, ang hakbang na ito ay tugon sa rekomendasyon ng siyentipiko at panawagan ng mga mamamayan. Hindi naman kasali sa mga ipagbabawal ang online encyclopedias at iba pang educational platforms. Magunita na Australia ang unang nagban sa paggamit ng social media platform gaya ng Facebook, TikTok, YouTube at Snapchat sa edad 16 and below. Samantala, target maimplementa ang social media ban sa France sa pagsisimula ng susunod na school year sa Setyembre. Para sa DZRH TV, ito si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa ating huling viral story, no more elephant riding in Indonesia. Yan ang masayang ibinalita ng mga animal organization sa nasabing bansa matapos itong maging parte ng kanilang tourism activities sa loob ng maraming taon. Ito ay bilang bahagi sa effort ng Indonesia na mapangalagaan ng kalagayan ng mga naturang wildlife animals. Ang mga detalye sa report ni James Galange. Ipinagbabawal na sa bansang Indonesia ang pagsakay sa mga elepante bilang parte ng tourist attraction. Ito ay bilang bahagi ng kanilang hakbang na mapangalagaan ng mga naturang wildlife animal. Sa inilabas na circular letter ng Minister of Forestry Director General of Natural Resources and Ecosystem, mapaparusa ng mga pasilidad na susuway sa nasabing batas. Ito'y matapos maiulat ng mga animal welfare scientists na nakasasama para sa mga elepante ang mga naturang aktibidad na maaaring makapagdulot ng long-term physical at psychological damage. Anila, ang elephant back riding ay maaaring magdulot ng paghigpit sa kanilang natural na pag-uugali at nagiging sanhi upang mapilitan sila magsakay ng mga pasahero sa pamamagitan ng umano'y mga stressful na training method. Kaya naman, ikinatutuwa ito ng iba't ibang animal organizations, hindi lang sa Indonesia, kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo. Sa post ng PETAW ng People for the Ethical Treatment of Animals, isaan nila itong malaking panalo para sa mga elepante at sa lahat ng wildlife animal na ginagamit bilang tourist attraction. Habang parehong punto rin na naging sentimiento ng World Animal Protection base sa kanilang inilabas na article sa kanilang website. Nila, isa umano itong magmulat sa lahat na gawing mas ethical ang pag-promote sa wildlife tourism at gawing makataong pag-aalaga sa iba't ibang uri ng hayop. Samantala, base naman sa uling tala noong 2022, mayroon na lamang tinatayang nasa mahigit 900 hanggang halos 1,400 elepante ang kasalukuyang naninirahan sa Indonesia. Habang nananatili pa rin ang bansang Botswana na may pinakamaraming populasyon ng elepante sa buong mundo na may mahigit 200,000. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga kwentong kinagiliwan, pinusuan na gumawa ng ingay sa social media. Kung meron di kayo makatulad na istorya, ay i-share nyo na yan sa ating comment section o di naman kaya ay itag nyo kami sa TikTok at DZRH News.
Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating programa. Magkita-kita tayo muli sa susunod na linggo para muling himayin, tuklasin at buuin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na mismo ang magdaragdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Muli ito po si Arnold Herrera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.